Yung lineup ng Onyx Philippines being second sa ating sabihin natin na na ratings. Tama ba ratings? Hindi. Leaderboards. Standings, leaderboards. Ano yung ratings? Basta leaderboards. Pwede naman. Talagang may ibang patutunayan na itong Onyx Philippines. And kung titingnan mo yung lineup dito ng Onyx Philippines, parang ang magre-rely sila ng control ay yung second skill ng isang Florin, yung slow na nanggagaling sa Tortoise Posans, and even yung mga Ice Queen 1 na pwedeng i-build and i-prioritize ni Gem. Oo, tapos yung Terrify na lang din siguro coming from that Valentina. Ang dami nating aabangan pero syempre simulan na kagad natin ang unang laban para sa series number 2, Onyx Philippines and RSG Philippines. Pero ano nga ba ang mga aasahan natin para sa early parts? Specifically in the early game, makikita natin na pwedeng magpa-andar yung side ng Onyx Philippines mostly because of the fact na medyo item reliant ang isang Irithel considering na kailangan pa niya ng mga 4 to 5 or 3 to 4 items bago siya makapag-dish out ng enough damage. So kailangan lang maging wary and conscious ng RSG Philippines dito. And yung back siya, sobrang bilis mag-rotate yan. Pero naka-Impure Rage si Ryzen. Pure Rage back siya. Wow, nakakapagtaka ito. More on pokes ata ang hinahabol ng isang backsha rito. May mana ba ang backsha? Meron pala. Meron. So hindi na niya po problemahin if ever yung kanyang mana kasi nagpo-proc yun every 8 seconds ba ang cooldown ng Pure Rage. Parang most likely 6 to 8. 6 to 8, parang ganun. Yeah. And kung titignan natin, ang ganda rin ng pagkaka-pick up niya, knowing na may 260 adaptive damage ang isang Impure Rage. So, technically, kaya niya mag-isa kung merong mag-i-invade sa kanya. Grabe, tinan mo yung trivia natin. Eman Payaman. Siya ang leader ngayon as a gold per game with 14,555. Grabe, sobrang paldo pala nito. Oo, and aside from the fact na paldo si Eman in terms of gold, meaning lang nito, magaling siyang mag-farm. Yeah. And yun talaga yung isang crucial thing, especially if you're a gold laner. Kailangan mabilis kang magpa-item para mas mabilis kang makasama sa teamfight, para mas mabilis manalo yung team mo. Tama, pabilisan lang talaga. Pabilisan ang labanan. Pero tingnan natin kung magbabago ba ang tempo ng RSG sa kanilang pagsasalubong muli sa second round. RSG at ang si Irad ay sinisimulan na itong turtle ng ating game. Pero Ryzen dadaba. Tinatag na yung Astral Echo doon para makita lahat ng mga members ng RSG. Pero si Irad pa rin ang makakakuha ng unang pagong. Pero with the last Insanity, it's gonna be Light na mawawala. And it's Gem getting that first blood for Onyx Philippines. Ang aga ng duguan doon ha. Ano ba nangyari doon? I would say ang ganda kasi ng positioning coming from the side of Onyx Philippines. However, meron kasing ultimate yung isang Fredrin nitong si Irad. And sinasabi natin time and time again na parang Balmond ang isang Fredrin kapag may ultimate. Lethal counter plus ultimate plus retribution combo. Sure na secured mo agad yung turtle. Actually, hindi lang sa kanya kino-compare yun eh. Pati sa Lancelot eh. Yung, yung Thornrose. Sure retry. Thornrose Retry. Yeah. And sa ngayon, kung mapapansin natin in terms of the items brought to us by FWD Life Insurance, inuna kaagad yung tough boots para dito kay Yoshino. So, alam niya kung ano yung ninegate niya eh, yung magical damage na manggagaling dito kay Aqua. Kasi more on pokes yan eh. And aside from that, yung stun kasi coming from an from Florin, pumuputok na yun agad. Mabilis kapag, na. hindi nakagaya before na nagko-cooldown pa. Pero mukhang si Gem na naka-first blood kanina ang una ng RSG counter kill sa unang nagpatak ng dugo. Nabagsakan agad. Pero nakabawi naman ang RSG Philippines dito sa laban na doon. Halos palitan lang naman pagdating sa gold earn. Pero again, nasa 3 minutes pa lang tayo ng game. At ito yung nakasanayan natin, Onyx Philippines at RSG Philippines, na action kung action kagad, early parts pa lang. Action Jackson talaga ang gusto nilang panindigan. Kaya naman ito, kung nakikita natin yung nangyari sa mapa, mas mabilis yung nagiging rotation coming from the side of RSG despite there being a backshoot for the side of Onyx. And ito naman talaga yung nangyari. Pero sila napapunish dun sa mga poke damage na nanggagaling kay Super Prince at Ryzen. Grabe yung damage. And sabihin na natin na pag mga traditional tank ang pag-uusapan, Minotaur talaga, yan ang isa sa mga pinakamalambot bukod sa Atlas, di ba? Kasi parang kung pagbabasihan natin, si Eman! Pero mamaya na yan. Ang gusto nila dito ay yung gold lane. Si Eman Payaman, pero here comes the counter initiation. Wala pa namang mangyayari, pero look at Nex. Grabe si Nex. Kinuha niya na lahat nung ginto dun sa tore. Oo, 95%. And yung turtle ay nakuha ngayon ng RSG. Kakaibang bilis ang isinasagot ng RSG against Onyx Philippines. Pero maganda, si Nets naman ay napapabayaan sa may ibaba. Ngayon, may kakayahan silang dumive. Ryzen ay gumugulong.
Pero alam niya na loob pa rin ng Torre at hindi niya i-go yon. Pero Gem, ito yung dive pala na gustong gawin. Inuna yung Torre tapos si Gem na lang ang isusunod ng mga members. Pangalawang beses na yan. A Priceless Rats uli sa mukha para dito kay Irad. At ito yung ini-expect natin na kapag meron kang Fred rin, medyo rainbows talaga yan eh. Alam mo yung nakapamulsa yung kamay, tapos lakad siga. And makita natin yung gano'ng kasiga ngayon si Irad with 2-0 sa kanyang KDA. And yung vision din kasi na binibigay ni Aqua, napakalaking tulong eh. Exactly. And natutuwa ako kasi si Fred rin, si Irad, no, kahit yung mga kalaban, ikakampi niya, nandun lang sa gold lane, siya, pinupuruhan talaga niya yung XP lane, which is si Gem. So, ibig sabihin nito, mas may space itong si Nats to just roam around and be as aggressive later on. Kasi alam niya, nalamang na siya in terms of items as well as in terms of kills. Eh yun pa naman yung pinakamahirap sa Dairon. Yep. Kasi kaya kanyang i-1v1. Yeah. Like every single one. From the side of Onyx Philippines, kaya niyang i-take down ng mag-isa. Yeah. Kung duel lang ang pag-uusapan niya kasi may innate kits siya na nakakapagpababa ng physical defense. Yep. No? So I think isa to sa mga reason bakit kinuha ng RSG despite na hindi gumana ito against Minana Evos. Pero ngayon may ikot na gagawin ang Onyx Philippines. Top lane ata ang punteriya nila. Pagpalit na nga, sinuzona ni Ryzen ng mga members ng RSG para lang kunin yung Torre. Trabaho lang. Minamadali na dito ng Onyx Philippines. Alam kasi nila eh. Alam nila yung idea dito ng RSG na kapag hindi natin sinabayan yung mabilis ang tempo na kanilang ipinapamalas dito, maiiwan tayo. Lalo na si Nets. Ngayon, wala pang death si Nets. Nakaipon talaga siya dahil na-maximize nga yung energy shield sa may bandang ibaba. Pero magbabago ang takbo kasi Super Prince ang punteriya nila. Super Prince with a blinker Abyssal Strike mula kay Nats. Iba ang plano ng RSG. Kumuha mo na ng buhay sa mid lane, tapos nakikipagsayawan lang sila dito sa Turtle. Pero look at Eman on the bot lane. Trabaho lang. Torre ang gusto. Tinatrabaho lang dito ni Eman. Lahat ng mga Torre. Actually, second Torre na ito or pangalawang Torre na ito na gusto niyang patumbahin. At napabayaan si Irad doon sa may third turtle ng ating game. At ang tatlong pagkong ay makukuha dito ng RSG. Dito na nagpe-pay off yung chinichika natin kanina, no, na yung pagdalaw consistently. Dagaw! Yung pagdalaw consistently ni Irad towards Nats ay talagang magiging beneficial for them kasi alam niya na kapag nag-snowball itong dirot na to, kahit sino dyan, hindi siya babanggain. Grabe yung ginawa ni Aqua dito. Actually, may mga pang-counter sa ganun eh. Yung haharap ka, haharangan mo para yung impact hindi talagang salo nung mismong farm. Pero Limang membro ay kita. Di binawas Fury na kukonekta sa tatlo. Setup na magmumula kay Light. And finishing blow na lang mula kay Eman. Isa na ang mawawala sa Onyx Philippines. And look at the discipline of RSG Philippines after getting one kalas. Iwang kagad no? Pero ano nga nangyari dun? Ang ganda ng pagkakalatag ng Astral Echo coming from Aqua. Tapos, nagdabog lang naman yung baka and because kumakapal yung hitbox coming from that Astral Echo, naging mas madali for him to get that 3-man set. And right now, since mayroong 3.4k gold dito ang side ng RSG, madali na sa kanilang i-burst down yung kanilang mga kalaban. Grabe talagang binibilisan. 3.4k gold lead para sa kupunan ng RSG. And ito yung nakasanayan natin na task force si RSG para sa kanilang kupunan. Pero si Eman ang magiging puntira. Ryzen, kakabig paatras doon sa paghabol niya. Kasi sa totoo lang, wala pa naman siyang idea kung nasa ng mga members dito ng RSG. Baka mamaya pagdamba niya, it's a trap pala. Alam mo yung RSG parang may sistemang sinusunod ngayon eh. May structure. Yep. Kumbaga, okay, check, nagawa natin. Okay, check, lipat tayo sa next May goal. checklist. Meron. Parang short goals at a time. Yeah. And yung mga short goals na yun yung nag-e-ensure na magsasucceed sila later on in the long run. Pero nagdabog na dito yung baka. Noah's Fury sa isa lang kukonekta kay Ryzen. Pero may inagaw na Minowan's Fury at kukonekta sa dalawa. Pero wala pa rin mag-casualty na mangyayari. And it's gonna be Ryzen na unang mawawala. Yoshino ang isusunod na sa 2-4-1 trade at lamang ngayon ang RSG. Pero look at Geminilas Insanity na hindi natatama at hindi na nila hahabulin pa ang RSG. Medyo mahirap ito Lord para sa kanilang poder. And nasisimulan na ito ng RSG. Wala pa si Ryzen for the next 6 seconds. Kayang-kayang madaliin. Kahit walang ultimate itong si Eman, pwede nilang bilisan to at i-rush eh. Alam mo na gets ko na yung essence of picking up this Irithel as well as this Deroth. Parehas silang merong physical defense reduction and yun yung nakikita natin. So kapag
nawalan na ng physical defense because of the Diroth, tapos nagpaulan pa ng Archer ng bow, etong si Irithel, nakikita na natin yung damage output, pinipierce kahit ano. Parang nawawalan ng healing. Yeah, Kahit i-heal mo, yeah. wala ka naman ng armor. Yun nga eh. Tingnan mo, pero kailangan nila respetuhin si Nets ha. Ayun, medyo malalim sakit ata. naman Eman! ng mga heavy crossbow na binabato. Nandyan yung flicker tabog, pero siya yung mawawala dito. And it's gonna be Eman falling down once again. The counter from Onyx Philippines. Mapipilitan si Aqua na lumayo na lang kasi wala na yung mga tropa niya. Ganda ng sagot ng Onyx dito. Oo, kasi crucial din yung pagkaka-heal ni Yoshino doon with his bloom and nagkaroon siya ng favor kaya naman nabuhay pa itong si Nets kahit sinubukan siyang i-run down ng side ng RSG and because of that, mas madali na for the side of Onyx Philippines to punish them kasi it was 4v2. And ngayon, makikita natin adjustment na mabilis para sa Onyx Philippines. Hindi sila papayag na sila yung i-rush dito ng RSG. Pero yung matchup kasi dito ni Nats at saka ni Jem, kung papansinin mo, napakabilis ng basagin ng Pirago Armor with those kits na meron si Nats. Ngayon, pwedeng Tori yung unahin ni Nats. Nandiyan naman na yung mga members ng Onyx pero mukhang hindi na sila aabot para dumipensa pa. Ito pa yung isang issue, clear wave. Yep. Oo. nga. Sobrang bilis din mag-clear ng side ng RSG, no? Considering that this is Noveria as well as an Irithel, medyo mas magkakaroon sila ng opportunity to tear down the minion waves as well as be able to move freely around the map. And yun yung nakikita nating strength na meron ng RSG. Plus yung fact na nakikita talaga natin na nagka-come into play dito, doon based sa index natin kanina na malakas talaga yung check bush potential ng side ng RSG. So hindi sila nabibigla sa mga plays na ginagawa ng Onyx. Kumbaga sinasabi mo, bago pa magsimula ang mga ganks na pinaplano dito Alam ng na Onyx nila. Philippines, alam na kagad nila with those visions na naipo-provide dito ni Aqua. Yep. Actually, kung titingnan mo, medyo tipid pa nga siya sa paggamit niya ng Astral Echo. Hindi, sabi ni Aqua, anong tipid? Gamitin ko kagad. Ito nga oh, naglatag na ako ng kumot kasi medyo malamig. Painitin muna natin ng sandali. Andyan yung mga apoy na binibigay ni Jem. Pero aatras na lang din muna dahil alam nila, pwede silang ma-counter to eh. Oo nga eh. Uy, pero ngayon si Irad, nakikipaghatakan lang dito sa orange buff. And the retribution ay ginamit ni Irad. Nakuha niya ba? Nakuha niya. Din. Oh, tama, nakuha Nakuha nga niya. Dalawa sila ni Eman ngayon and nag-expire na. Yung kay Eman, yun yung kanilang sariling orange buff. Oo, abot pa rin naman sa oras kung titingnan mo kasi 20 seconds bago mabuhay yung Lord. And mababa lang naman, 30 seconds lang naman dito sa Retribution. Yeah. So kayo, hahatakin ni Ryzen sa kanyang panig. Di ka na Akala naman. ko, Tama na. Di ka na naman. Sabi ni Ryzen, ama ka na, kanina ka pa eh. Once is enough, twice is too much. Yan. Twice is my fault. Tama. At alam ni Ryzen na kapag nakuha sa kanya yung purple buff na yon, magkakaroon na naman ng kit ang RSG additional, kumbaga. Kasi nga, Oo. di ba spammable na, tapos bibigyan mo pa ng cooldown reduction for Yeah, the purple okay. buff. Uy, ngayon sinisimulan na ng RSG yung Lord. And feeling ko nakakatunog ang Onyx pero Burst na lang. nag-decide na sila na wag na nating ituloy. Wag na tayong Risky. sumugal. Sobrang risky at nakaposition na most likely ang RSG doon sa Lord na yon. And paano ang pagdepensa ngayon ng Onyx Philippines? Meron naman silang X-Borge with Atlas Insanity as well as Nets. As long as hindi ma-pick off ng side ng RSG ang etong Bruno na to, magkakaroon sila ng ability to clear this wave. Plus the fact na merong IMU coming from Super Friends, so pwede niyang gayahin yung Minowan's Fury coming from Light para lahat ng mag-overextend, pwede nilang i-punish, tapos pwede nilang i-turn yung tides around them. Go for the counter. Yep. Ika nga. Kung sino yung maunang mag-Minowan Fury, parang medyo lugi eh. Oo. Kung magkakaroon ng ganong tagpo. And ngayon, Onyx Philippines, 5 miyembro sa gitna, dedepensa. Oo. Yung second tier turret ay babasagin ng mabilis bago pa lumabas at bago pa makarating yung Lord sa top lane. Nandyan yung mga pokes, nandyan yung Astral Echo, nandyan yung Astral Recall at tuluyan na nga silang papasok gamit yung bubong sa itaas na bahagi ng mapa. At mukhang yun lang muna Hinga. ang gusto. Hihinga muna sila dito and RSG, makikita natin yung disiplina rin. Even though nalamang sila at malaking kalamangan in terms of gold and even sa mga itemizations or sa mga items na hawak nila, rumirespeto pa rin sila. Tingnan mo naman yung Poke. Eman, baba kagad sa kalahati yung buhay. Kung hindi dahil dun sa mga heal ni Light, medyo delikado ata siya. Ngayon, nandito na naman yung full-on collision. Pero alam nilang wala silang minions, kaya yung mission
atras. Ganda ng ginagawa ng RSG dito, no? Alam nila kung kailan nila kailangang i-extend yung mga sarili nila. But at the same time, hindi sila nag-overextend. And isa sa mga keys to victory natin, no, ay to be able to dance like a butterfly and sting like a bee. Imagine. And sobrang crucial ng ginagawa nilang pag-atake right Pati now. turret, dinadance Yep. nila. Grabe Ganun yun, ha? kalupit. Ibang klase makipagsayawan. Pero nabanggit mo kanina yung keys to victory. And isa sa mga keys to victory ng Onyx Philippines ay si Gem. Yeah. And doon sa early game na nakita natin, talagang si Gem ang pinonish dito. So parang may kita natin na alam ng RSG yung mga homeworks nila eh. Inaral namin yung naging playstyle. And si Gem talaga ay isa sa mga nagiging vital hero or vital, sabihin natin na piece doon sa puzzle na meron ng Onyx Philippines. At talagang siya ang tinarget eh. Sabi nyo nga kasi, Uy! hidden gem, Aray pero ko po. aray ko naman. Grabe naman yun, Bes. Saan nanggagaling yung damage na yun? Kaya naman ngayon yung mga members ng Onyx ay pinitang umatras. Ryzen! Ay humaharap, pero with the finishing, Astral Recon plus the Foreman Minoan Fury mula kay Light. Walang mangyayaring rescue from Onyx Philippines, pero here comes the Sabayan. retaliation. Mukhang papalag sila. Pero yung mga buhay, hindi na nila kaya. Hinga muna, sabi dito ng RSG, 8.6k gold lead. At ang Onyx Philippines ay makakadepensa dito sa may bandang gitna. Pero hindi na nila mapoprotektahan yung bottom lane. Ngayon, mas mahirap ito kasi bukas yung top mo, bukas yung bottom lane mo. So, mas sabihin na natin na mas mahirap magpunta from one place to another sa pagdepensa. Oo. And because of that, no, nagkaroon ng space itong side ng RSG to take out this second no. lord of the match uncontested. Kasi nga naman, wala yung retribution holder ng side ng Onyx Philippines. And because of that, just so easily, nag-balloon palalo yung kanilang 8k gold lead to a 9.4k gold lead. Alam mo, sobrang yung ginagawa ng RSG ngayon, di ba nabanggit mo hidden gem kasi? Yep. Eh, ang taas ng vision ng RSG. Nasa site niya yung hidden Oo, gem. hindi na hidden yung Yes. hidden. Ano na yun? Scene. Sin gem. Kasi lagi siyang nakikita and kailangan niyang humarap. Actually, kung titingnan mo, parang sa sa composition ng lineup ng Onyx, siya talaga eh. Bukod kay Ryzen yung kailangan humarap dito. Kaya lang ang problema, hindi niya kinakaya yung damage eh. Basag kagad Aray! yung piraga niya. Pero si Ira dito, medyo nanganib ng bahagya ah. Nararamdaman na paunti-unti yung mga bolang nang gagaling kay Nets. May Lord na dedepensahan. Wala nang inhibitor turrets ang side ng Onyx Philippines. Lord lang. 5 laban sa 5. Ipaburst lang ni Nets yung Lord at mukhang meron pang clash na magaganap Aray dahil ko. handa ang Onyx Philippines. Look at Gem frontlining. Sinusunog-sunog lang yung baka ni Light. Iniihaw. Pinapalambot eh. Nilalagay sa pressure cooker. Pressure. Pinipressure lamang pero ang pressure ay nasa mga kamay ng Onyx Philippines ngayon. Almost 10k gold lead at kailangan nilang iwasan. Aray ko, bes. Sakit. Napakakate. ng lalo na pag nag-proc yung Impure Rage, Yeah. yung Lightning Truncheon, and well, naka Ice Queen 1 na rin siya dito. So additional slow at mapapahirap pagdating sa laban na ito. Ang ganda ng ginagawa ng RSG dito, mostly because nga kahit alam nila na sobrang laki na ng lead nila, hindi sila nag-overextend against their enemies. Kasi nga naman, malaki yung punish capability ng side ng Onyx kahit wala silang masyadong crowd control. Dahil meron silang sustainability, tapos meron silang area of effect damage because of Gems Last Insanity. Nahihil lang kasi, Yep. diba? Kahit tamaan ng tamaan ni Aqua, merong heal na nanggagaling kay Yoshino. Yep. Kaya parang nababaliwala lang yung mga poke damage Aha. at nire-respeto yon ng RSG Philippines. Meanwhile, 60 seconds. Uy! Mas malaki yung gold ni Nets kaysa kay Eman. Kaya nga siya yung kaya nga Eman Eman Payaman Payaman. eh. Ikaw naman, para ka namang Eman Payaman nga eh. And isa sa mga maganda dito, naka-Wind of Nature na rin siya. So, most likely, additional survivability para sa kanya. Even though na 10k gold lead ang hawak ng RSG, si Nets hindi talaga nagpapahuli, no? Grabe si Nets. Ibig sabihin lang nito, kahit nalulugi na yung lahat ng kanyang mga kakampi, hindi siya nalulugi in terms of farming up. And nakita natin, nag-build na siya doon ng Sea Halberd, Yup. which means manenegate yung healing nitong baka na to. Pwede rin yung regeneration Yep. o yung spell vamp na meron ang isang Dyrot. Oo nga eh. At ngayon na merong namumuong bagyo doon sa may bandang itaas sapagkat merong Sa lubungan? pag-ikot na nagaganap. Kaso nga lang, Kita nakita sila. sa lahat ng Astral Echo mula kay Aqua. Kaya it's time na yata to go. Aray! At si Eman, magbabato ng mga crossbow. Pero si Ira din Si nasa Light. harap na. At si Light nag-aabang pa ng matatabugan. Pero mukhang si Gem makukuha na nila. Piraga armor ay mawawala. Makakadodge ng kaunti pero hahabulin Slow. lang din naman Buhay yung pa yata. slow na nanggagaling.
at hindi na siya makakasurvive. Meanwhile, Irad. Irad, may ginagawa palang trabaho Eman! doon. Pagpasok ni Eman na naka-window Ay, plate. Eman! So, ganun nakasakit yung mga binibigay ng basic attack. And it's time for RSG. Mukhang oras na nga nila na kunin. Oh, no! Ang game number 1 kapag super freeze na lang. Walang minions. Wala pa rin, pero Walang wala minions. silang minions. Oop. May manggagaling sa 9 bottom seconds si lane. Ryzen. Medyo matagal pa. Grabe. Nailigtas si Aqua to, ha? And the 3, 2, 1. Buhay na si Ryzen. Pero may mga minions sa looban. Hindi na papaabutin pa. RSG Philippines. Game 1 ay kanila. And that winning